Hello kids! Narito tayo ngayon sa Kids Love! Mahalaga ang bawat parte ng ating katawan. Bawat isa ay may kanya-kanyang katangian at tungkulin. Ngayong buwan ng August ay ipinagdiriwang ang Sight Saving Month, kaya naman ang pag-aaralan natin ay tungkol sa ating mga mata. Ang mata ang ginagamit nating organ na nagbibigay sa atin ng sense of sight o paningin. Dahil dito, nakikita natin ang ating paligid at natututuhan natin ang bawat paggalaw ng mga bagay. Ginagamit natin ang ating mga mata sa lahat ng ating ginagawa. Pagbabasa, pagtatrabaho, panonood ng telebisyon, pagsusukat, paglalakbay, at marami pang iba. Siguro, marami ang sasang-ayon na ang mata ang isa sa pinaka-importante sa iba pa nating senses, kaya marami ang natatakot na mabulag. Mga bata, alam niyo ba ang iba't ibang bahagi ng mata? Ito ay may 5 major parts. Ang ilaw ay pumapasok sa clear covering ng ating mata na tinatawag na cornea. Pagkadaan ng ilaw sa ating cornea, papasok naman ito sa ating iris. Ito yung colored part o yung parteng may kulay sa ating mata. Ito ay nagbubukas-sara para mag-adjust sa ilaw na papasok sa ating mata. Ang lens naman ay ang magpo-focus sa bagay na ating tinitignan papunta sa retina. Ang lens ay malambot sa gitna na parang bag ng tubig, kaya madali itong mag-adjust sa sukat at focus ng isang bagay. Magagamit ito sa pagpo-focus sa malapit at malayong bagay. Ang retina naman ay parang projection screen sa likod ng ating mata. Kapag na-focus na ang bagay na ating tinitignan, maayos ang ating pagtingin. Anumang image na nabubuo sa ating retina ang naghahatid ng signal sa pamamagitan ng ating optic nerve papunta sa ating utak para lubos nating makita ang mga bagay. Mahalaga na pangalagaan natin ang ating mga mata. Sabi sa Biblia, ito ang ilawan ng ating katawan. Basahin natin ang Mateo 6:22. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng liwanag. Kapag hindi natin ito iningatan, maaaring hindi na natin makita ang liwanag. Kung loloobin ng Diyos, pag-aaralan naman natin sa susunod ang iba't ibang eye disorders na maaaring maging dahilan ng pagkawala ng ating paningin. Samahan niyo ulit ako dito sa Kids Lab, ang laboratorio ng mga batang Kristiyano!